and He added no sorrow with it. So kung atong sabton may igsoon, ang mga panalangin sa Dios di ay kinahanglan i-manage nimo. Kaya kung dili nato ma-manage, pwede po siya mo cause of sorrow. Okay? So yun na ang gikinahanglan nato. Dapat masabtan nato ni siya. Sa Book of Genesis, mabasa nato siya, God pronounces blessings for His people. Mabasa nito sa Genesis chapter 1 verse 28. For blessings, God requires the following. These three things, no? Ato may isgutan na siya. Pero kung basahon sa Genesis chapter 1 verse 28, nag-isgut yun siya anak may tungkol sa blessings. Ato sa basahon. Genesis chapter 1 verse 28. Nag-ihon ang Bible din sa Genesis chapter 1 verse 28. Ano siya? Verse 28. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over everything, every living thing that moveth upon the earth. Atong sabton, ang blessing sa Ginoo, gusto niya nga multiply pa siya. Kunaghan pagyapon. Pwede mo siya gamiton ang panalangin, nga gamiton mo siya nga mag-produce. Like for example, if you talk about money, one of the blessings, ang kwarta. No? Ayaw mo kalimot nga ang kwarta, panalangin lang na sa Diyos. Dili din na siya imuhon nga Diyos. Kung mahimo ni mo agalon ang kwarta, gansi ka. Parehara ka po na sa atong mga gadgets. Ipalit na ito ang gadgets aron makatabang sa tuwa. Pero daghan kaayo mga tao sa pagkakaroon na uli po na sila sa gadgets. Ayaw mo kalimot ha? Nagpalit na sa gadgets aron makatabang sa tuwa. Eksakto na ang concept. Mapakita na to sa luyo sa globe nga hinaning na tungod sa social media sa ato ang mga gadgets. Pero kung mauli po na lang ka sa imong cellphone o sa imong gadgets, pildi ka. Murag ang imong utok ba gibutang sa imong lapalapa. Ngano? Mauli po na galit sa gadgets nato, but pasubot wala na kay buot na insakto. Ikaw pinagpalit anak niya. Nga mo mauli po mo kaniya. Di ba? Tanaw sa lida, usahay, madugay na siya pagtanaw. Wala pa sa siya, alas 11, wala pa sa alas 12. Kaya nga naman, butanaw sa salida, pwede mo na tanaw pagkauma. Naara ko na. No? Kaya masabtan ba? Dili na mo follow sa eksaktong oras na matulog siya. Kaya nga naman, mutanaw pa sa salida. Which is wrong. Kaya sa panahon kibaling nga mutanaw ka sa salida, after kaglas 8, dapat ikatulog na. No? Or, alas 8:30. Pero kung tanaw pagyapon kay ganahan pa ka sa salida, imo din ang mansyon, kaya pagka makita naman na uma. Hindi na kabilang. Di ba? Mga sabdang? Ako nagtuo ko, nakanang manimbahay o Domingo, bilar na Sabado. Sige, tanaw salida, o usa na, gadula, or else, unsa pa na, kanang gitawag na ito nga, sa stream media, no? Facebook, unsa na mga, kung iyo sa wala na pulos kayo ba? Mas mabus lalo na yung katulog kay energy ni mo na. Dagan na. Mura gyapon na sa panalangin nato. Kung ano tayo, mga panalangin, apel diha ang sa panalapi, no? Pagkapalit mo ta atong mga gadgets, usahay na nga uli po na sa atong gadgets. Which is wrong. Ang atong gadget dili makatag og good health. Dili, pero makaguba sa atong health. Saan sa mapamagi? Magsibilaron ka niya. Nya kinsa dapat mo control? Ikaw, dili siya. Right. Mo po na sa blessing ha. Pag nanay panalangin, dili dapat kita i-control sa atong blessings. Dapat kita ang manage sa blessing. Ingon na Ginoo, kung mapiyalan daw ka sa jutay, mapiyalan ka sa dagko. Unsa may buot pa sa butiya, dapat management. Kung ma-manage nimo sa insakto, kunya makalipay ka sa source kana naghatag nimo, wala rason nga di ka dugangan. Kaya nagpalipay kung ka.
Pero pag tanaw diha nga mo na, one day millionaire, holder, sustainer, wala yung Ginoo. Dili magsilbi ni. Tanaw. Unya, pag naanay kwarta, una na pamatungan, wapo nagbalay, naanay sakyanan, hambugiro na rin ka. Mura na kasi kinsa. Mura wala ka kay lasim mong kaubanan. Mura dili na ka, wala ka, di na tumutuo sa pulong sa Ginoo kay, mura great na ka sa ilang paminaw. Dili. Kuhaan ka sa Ginoo gihapon na. Sa ato pa na dito, management. Kibali, padulong sa pag-obtain, hantod nga ang Quran, obtain na nimo ang process sa management na aron resulta po kang blessing. Mahimo kang blessing, no? Iyon ang Ginoo, you are blessed to be a blessing. No? We are blessed to be a blessing. Panalangin natin sa Ginoo, aron mahimo tang panalangin sa uban. Pero unsaon nimo pagkahimong kuan kining panalangin sa uban kung dili nimo manage ang panalangin? Ang panalangin pag dili nimo manage makaangin. So bantayan na pa nimo butanga. Aron nga panalangin ka sa Ginoo, no, to obtain. Ingon sa Bible din sa Genesis chapter 3, ang reason ani maigsoon gi-bless man sa Ginoo sa kinahanglan i-multiply na siya, said unto them, be fruitful, magmabungahon daw, and multiply, magpilo-pilo pa na siya, and replenish. Ang word replenish is punpun. Magpasok, maggrabe, magdaghan pa, no? Kaya punon siya, replenish the earth, and subdue it. Lukupon, no? Ang sabton. And have dominion over the fish of the sea. Dili kung kita'y magpaulipon sa isda, kung dili kita ang magdumala anak niya. Trabahon man and over the fowl of the air. Gi-in-charge ang tao sa mga trabahon. Dili kung kita'y magpaulipon sa atong trabahon. Isa ba? Kita na trabaho. Pag trabaho, dili na ito yung Diyos. Imo na ito siyang kanang means, kanang ito source of income. So, ay mo kalimot ha, pag atong gipangayo sa Ginoo nya na ay mo ang Dios. Kay masuko gid ang Dios ana kana siya bitag-iya ang panalangin. Kunya ang panalangin nga imo nangkunan nahimo na hinong Dios nimo. Kompetensya na sa imong Dios. Dapat dili anak, no? Dili anak. Dapat malipay gyapon ang naghatag sa atoa anak ng panalangin. Genesis chapter 3, nasabtan nato na kana nga chapter, mao na siya ang sinugdanan nga ang tao nagkasala. Sa kita mga makasasala naman ta, kinaluyan lang. Kung luwas na ka, makasasala gyapon ang term sa Ginoo sa toa nga mga kinaluyan. We are redeemed, we are regenerated, we are justified, we are saved, no? Naghan kayo ang term sa Bible na sa taong nag-angkon og kaluwasan. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, dili ta exempted sa tingog. Ay panahon mo sikpiat kita. Agad ko sa hay nakabalutan pero usay tuyo ako ginato ba? Ay langka ko, wala nakakita lain mo, pero ang Ginoo nagtanaw gid sa to eh. Wala ba siya? Sayop naman gito. Kaya ito mo balik. Pero po dito mga ipasaylo sa Ginoo. Sa kinabuhi, maigsoon ingon ang pulong sa Ginoo, apil din ang blessing unta, no? Apil din ang blessing, kaya ang blessing apil. Pero na po ang problema. Kaya nga naman, aron i-manage man nato ni. Wala magitaw na himugso ng kalibutan, gawin problema ay. Tabla rin na sa kiingon ni King Solomon nga, wala magitaw nga di magkasala. So, kailangan i-manage na to. Decision making ba na po maigsoon? Ang pag-manage sa mga panalangin ng ipiyal sa Ginoo, decision making gyapon na. Kung sa magkaroon na po, dili. Diba? Management gyapon rin eh. Management gyapon rin. Bisa sa relationship, decision making gyapon na. Kung sa may gusto nimo, gusto nimo ang relasyon o gusto nimo matunghay ang relasyon, decision making gyapon na. Say, gusto ko kumundurin. Anak, sama pa nito. Gusto ko kumundurin. Magunaw na ako. So, gusto na ako ni. Or, sige na mo pag-uba. Dali na yung pag-uba. Bisa sa paghimo sa balay, dugay. Pero pag-uba, dali na kayo. Parang gamo sa relationship. Ang sabi, sige, mapagyan ko lagi buko, no? Masaya. Ano na ako to?
Kasagaran sa makaguba sa relasyon, piningdarbo. Mantayan natin na siya, ha? Wala rin perfect na ito. Pareho rin sa masakita. Sipiyat yamon ta. Isa kung saan ito katigulan ng kalimutan, sipiyat yamon ta. Dili ta perfect. Hinumduman na ito, ang blessing. The blessing of the Lord, it became rich. Magkapahumugaway sa kinabuhi, magkapalambos kahintang, walang rich. Pero ayaw kalimot, kinahanglan, pag naanak sa imuha ang panalangin, ganang blessing Ginoo, i-manage na to. So, dinhi, unsaon nga maangko na to, unsaon nga mapatigayon na to, ug unsay pamaagi nga mahimo pud ang panalangin pud para sa uban. So, mahimong blessing para sa uban. Marinilot kayo, mahimo kang blessing sa uban. Dito mi sa kwan, lapas, dito mi swallow, mahimo kang channel sa blessings. Sa panahon nga naa ni, ano gikinahanglan nato ning tulo? Tungod kay ayaw mo kalimot makasasala na ang tao. Sa Genesis chapter 1, wala pa man makasala ang tao. Pero pagabot sa Genesis chapter 3, nagsugod mo ng sala. Ya kita kay sumusunod naman lang ta, so dapat atong buhaton ning mga required, no? Mga required nga mga butang aron nga moabot sa ato mapusla na to, mamalit na to, mahimo pag itang blessing pod para sa uban. Kuni kanindot Megson. So, the three things that we need or requires nga ma-maintain na to ang blessing to be a blessing, no? Ang i-bless ta to be a blessing. Now, kung atong sabton Megson, the first thing nga atong gikinahanglan or requires obedience. The blessing of the Lord requires obedience. Ingon sa Deuteronomy chapter 11 verse 27. Ingon ang Bible niya na. Deuteronomy chapter 11 verse 27. Ingon ang Bible, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. So, apel yun na, nalambigit yun ang blessing sa obedience. Kung niyabi na to, nga aron, mapus, ang kanang kita, kanang maabtan ta ba? No? Mapanalanginan ta. Kung sa panahon nga na ang blessing sa imo, ay kalimot. Dapat magpabilin unta ka nga, normal ang imong huna-huna. Usahay kay ang kining mga blessing, makapa-abnormal sa huna-huna sa tao, usahay makapa-abnormal sa kinaiya sa tao, usahay makahimo siyang abnormal sa sitwasyon sa tao, makaguba og relasyon, no? Tunguna kay walay kwarta, maayo mamansin, pero daghan ay kwarta, murag si kinsa, dili maayo. Dapat maintain gid mo na siya. Nga gi-bless mo ko sa Ginoo, kay nagbuutan ko, no? Yung kanang gitawag nato nga mamansing gyapon ko. Ga-function ka normally ba? Dili ko mahimong abnormal. Ako di nato mabantayan na siya ang blessing sa Ginoo, kita ang naghimo anang abnormal. Dili ang Dios abnormal, dili ang blessing sa Dios may abnormal, dili. May kita ang mahimong abnormal kung dili nato mabantayan. So bantayan nato na sa obedience, dapat mag-keep gid ta gihapon sa mga butang na gikinahanglan, ma-maintain obedience. Karang ma-maintain nato ang obedience. Kay basin og sugod lang ta karon, og sa diyang ipiala na dili na. At tumitaong kathato ka, nag-isulti sa kuha, ingon ni Pastor Roberto, tinuod dito brad pertong perting pagkasayangan. Kathato ka ko. Sa diyang ipiala na sa Ginoo, dagko ng mga panalangin, unang sayo pa ito niya, sukol o pastor. Sukol o pastor. Hingbiya sa mga bulhaton. Kaya nga naman, na siya ay gwapong patigayon. Blessing mo ito, nagkapachange sa iya. Ayaw, i-maintain rin yapon. Nabisan o kita, daghanay salapi, daghanay, no? Gwapo na kayo yung kabutang, daghanay kayo manimo. Maintain yapon ka, mo na yapon, mutan yapon ka. Masugog gihapon ka, bisa kay kwarta, masugog gihapon ka. Naay dayon kwarta. Kinawag ka lang ka. Amo kay uno mga kwarta, ako patahan ako, dili. Ay mo kalimot nga ang panalangin dili kwarta lang. Taghan pang mga butang, adi wa palit sa kwarta. Ana lang may panlawas. May nabasa nako, isa ka designer siya. Oh, mahal kayo ang ang pirma sa iyong disenyo. Na siya gwapo kayo ng car sa ilahang parking space. Na sinindot kayo balay. Kwartahan siya. Nagtahan ko kasi kwarta sa bangko.
Makakaon siya bisag unsay gusto niya. Pero abot mo punto nga nana siya cancer. Din siya daghang ko'y kwarta makabait ko bisag unsa sa akong taonon siya gusto pa makaon ako. Pero karon ang injita daw 2 ka pills kada adlaw buntag ug hapon para sa iyang cancer. Na masustain pa yung lawas. So daw siya 3 times a week daw siya wato siya barlo kay pagtaba niya po dito kay attractive kay siya tuwag sa mga kliyente. Pero karon wala na siya bisag isa lang tubok wala na kay nangatagat na siya tungod sa kidney cancer chemotherapy. Loy, kung magbasa ka ba sa kahintang niya, maluoy gid ka pag-ayo. Pero wala na yung ma-manage ang blessing na nasa iyo. Nagwapo kayo ng sleep right niya, gwapo kayo mga kama. No? Indot kayo, bigdaan. Pero karon nasa gamay sulok sa ospital, gamay yung katre, yung bigdaan. Kaya nasa si treatment. Bakit sa mga kwarta? Natansiros na ka. Upaw na ka. Guwapaw ta ka kayo ka. Nindot kay buhok. Pero pagkakimo mo na matagal mo na. Upaw na ka. Marang si Pato. Ganahan ka na. 3 times a week mato ka o parlor. Pag attractive ka kayo. Pero sa dahil na cancer na, di sa kamay, wala na ginabilin mo buhok ito. Sino kayo? Guwapa gid siya, mababayad ng mutanan kay bisan upaw na siya. Anawon mo na ang purifier. Guwapa gid siya. Guwapa siya. Guwapa siya mo design ko, kay designer man siya. Guwapa gid siya. Guwapo pala yung ako kayo na. Pag-adto siya, nasa kwan, yung private jet niya. Makalupad siya, asa siya matok gusto. Pero karon kinan alayan siya 2 ka tawo aron matok siya tungod sa iyang sakit. Ang may panlawas na isod is a blessing. No? Ako kay blessing na may panlawas. Dito bitaw pagka Martes ay sakit sa ngipon, di mo yung ma-determine ang kalainan sa kanang wala ka sakit dito o may sakit. Higir ka ito may sakit. Ay nagito pag-aral mo okay kayong lawas pa ulit. Okay tibate. Pero naganay ka pagsalan sa imong lawas, effective pa ito. Na blessing kita. So, ampingan po nato ni. Yung blessing mo ni. Yatag na sa Ginoo, ampingan na to. Kanang hilig na dula sa cellphone. Ala, limit-limit na mo kay yatag ra sa Ginoo tong hiyat. Makapalambo na siya, makapaharangan sa imo and sorrow, no? Isa. And he added no sorrow with it. Kinsa ang nag-cause og sorrow? Ikaw na. Nakikwarta. Kao na ka bisag unsa, pula, binom diri na pag sunod tuig, diabetic na ka. Ya kinsa man nang sa anak. Kinsa sa, mo gyapon na. Katong blessing sa Ginoo, added no sorrow. Pero kay imo magi kaya kaan. Wala nimo manage pa kayo. Pag na diabetes ka, di na tungod sa panalangin sa Dios, tungod sa imong pagpasagad. So natin sa problema, ang problema natin sa tuwa. No? Nag-blessing sa Ginoo. Akin, natin ka panalangin ng Ginoo, ulit at tapos sa diabetes. Sa iyo, dapat giampingan mo mawak ka ma-diabetes. Kaya magkakaon pa kang bisag unsa diha kung gusto limit lang pod. Isa gabi mo to. Gabi lang ang blessing nga nasa tuwa, makadaog yun sa tuwa. Sakta na to? Lipit ang kailang kwarta no? Lagi, sige, laboras ka na kag-inom, kaon, anak. Pag-accumulate pa sa imong lawas, ikaw nag-apon na nagdaot sa imong lawas. Palit ka gadget, sophisticated na gadget, mahal kayo, kinagay kwarta, sige. Pero di na ka matulog kasi ka na, ganahan ka kayo, wala, nakadaot sa imong lawas. Di sa imong trabaho, nag-anak ka, pokdaw ka, saan, nangidungay mo ka, marapag manok ng ipokdaw. Halak yung mga talong-tulong gabi Kaya nga naman, sige ka to sa, gisi-gisi magkain na. Sa katawag ko ano gyapon siya.
Kumayo mo, tukura na lang ang mata na, makita na. Basi nagihimo ninyo, natawa man mo. Iles na ninyo na. Iles na ninyo. Ano man makanaon sa lawas na pa. Ay mo kalimot templo na sa Diyos. Wala lagi ka nag-inom. Wala ka nagsigilyo. Pero ka nagsige mo kagbilar po ito sa gadget mo. O, tabla rin hapon na. Amen? Kung mga babae, gusto kung saan nag-bless, dapat i-maintain. No? Ano i-bless ka sa Ginoo? Kaya nag-obey ka. I-maintain. I-maintain. Gusto man ay kadugangan pa na siya. I-maintain. Pero sa dihang na anak, cannot manage. So, i-maintain ang obedience, and then pag na-obtain na, i-manage. Dili dapat nga ang imong blessing, nga imong nangkuran, mo manage ni mo. Ikaw ang mo-manage niya. Nanay ko ta, i-manage. Sa insakto, pagtigayon nga makalipay sa Diyos. Nanay kay cellphone, magwapo. Ibaligya pag ilit ka, mukalipay yung bangko, kay katong gwapo dito, kumahimo. Ang imong kamoto, dili pa matas, intuyok na. Ano? Adugay, uyok-uyok na. Ano? Grabe ka. Sensitive na kayo ba? Kasi sa cellphone pag-ano nyo, maduol pa lang gani, urag, nanay, energy pan, open na sige ha, open mo diba? Gusto na lang ka na pag-ano nyo. Sana po yung password, anak? Dila niyo mo. Anak-anak po din mo tigalin niyo mo, no? Yan ang may iwan, i-anak na niyo mo. O, thumbprint niyo mo, anak. Open siya. Tingali, nag-buyok-buyok mo. Anak, dila-dila mo. Anak-anak po tingali, upgrade siya. Pero bisa kung sao pa na siya pag upgrade ng gadget, ikaw din mo manage. Dili ko ikaw ang ipamanage. Klaro ba, amen? Kaya usahay kung piyalan na ito sa Ginoo sa panalangin, dili ta kabalo mo manage. May ginokalo o ining mataan eh. Imbis kay panalangin na nadaot naman hinoon. Nanay suro. Nanay suro. Pagkilata manage. O sa panahon na ma-manage nimo, i-appeal diha ang ikaduha nga required humility. Sa ning humility, pagka mapainom sa ano. Kaya sa panahon nga kabalo ka mo paubos, bisa pag adunahan ka, dadhala kay patigayon, kabalo gihapon ka mo paubos. Dili na kawrag si kay haring gagi siya. Pasig nagtuo mo. Ano? Sa karon anak, kanang kita little knowledge. Pero kung may kwerta sa kaibalo, dili dapat maginambok ka kung sinaanak to. Nga naman, piniharan ragita sa Ginoo. Kung sa may maabot na ito ng kalibutan, kay gibless na kapag ayo, dapat mapainom sa anong gihapon ka. Kaya ingon ang Bible, humble, James 4:10, ingon ang Paulo sa Ginoo, humble yourselves in the sight of God, and He shall lift you up. So, naa na kay blessing, mapainom sa anong pagkihapon ka, ingon ang Paulo sa Ginoo, panalaginan paghihapon ka. Nga naman, left upan, i-left up kung maghihapon ka niya. Bot pa sa bot na apay dugang ng mga panalangin. Ay mo kalimot may igsoon na kung i-categorize na to ang blessings, dili yun mo hukdan ang Diyos. Bisa pag-unsa lang ang kategory. Dili ka makayon nga, orag tama lagi, orag di nakahatag Ginoo, dili. Kung nahimo man niya ang tibok o dibirso, kada pag-imo kinahanglan di mahatag sa Diyos, mahimo din sa Diyos. Muna, be humble, no? Dili be humble. Muna requirement sa tinuod nga blessing nga imong magkuran sa mapiyalan ka sa Ginoo, dapat na ang humility. Ingon sa James 4:10, He shall lift you up. Dili ikaw ang magpasiatag, kundi ikaw mo pobos, aron siya mismo nga tag-iya sa panalangin, mo lift up pataas. No? Mo pataas sa imuha. So kung imong basihan na igsoon ng Bible, apil din ang humility. Pag naanay blessing, wala po kayo mo sa kiran ba? Salamat sa Ginoo, anis. Ipiyal sa Ginoo. Nindutin mo sila. Salamat din sa Ginoo. Naagin ang himayat sa Diyos, dili sa imo. Dili ka ako na guna. Pasa. Ano? Napay, kurang tahon. Amot niya, yung iron pa mo ng baba. Anong ingnon din kibalik ka? Tinood.
Ya post-post din sa kuan nga, gwapo ang balay, gwapo ang kuan. Kasi purpose. Nangutang sa Toyota, gatagan og dako kang yabi. Di ra ba ito ni mo dala? Praise God daw, na-approve na ang iyang loan. Kung siya kabalo, may problema na. Pero sa Ginoo, sunod pila ka mga bulan, nabalol ni mo. Gibawi na ang yabi, paglakaw ni mo, gidriver ni mo. Sunod, ang yabi nila katong para sa sakyanan, may nagkikuha na po sa inyo. Minasarap itong praise the Lord ni mo, Kung ako tagaan ko sa bagong sakyanan, hindi ko mag-post-post. Hindi ka nag-post sa nakundaan. Bago. Sabay po siya wala pa sa nakotol, wala tanawin ko. Pero sa bagong mo yung hindi ko mag-post-post ay bahala na. Tugutan ta sige yung masakyanan dire, hindi ko mag-post-post na. Bahala sa inyong handle mo pa, pero sa ako, dilig ko na. Kaya para sa ko, hinambo ko Para sa ako Babala sa inyo kung sa inyong grade son nga basta kayo magpabilitang humble. Bahala na kung sa'yo kasultin ng uban. Basta kayo, basta. Kaya gi-require yun ang humility sa blessing sa Ginoo. Gusto niyo mahimo kang challenge sa blessing? Be humble. Gusto sa Ginoo, gusto niyo nga ang Ginoo mulugang pa sa imo, be humble. Nariyan, parang Ginoo, mahimo bataan ang ibig na kang panalangin di hatag na kunin mo, wagid niya makustan din kaayo siya. Wagid mo tipas, di ba? Wagid niya po ng pamaagi na ako. Isunod niya. May nakarindot? Makaya kayo niya, abi na may isunod kung dagat at panalangin niya. Speaker ka. Bisan ka na naminaw na sa mo, mabless na sa imo ha. Kaya nga naman, hebalo sa kinabuhi ni mo. Pero kung nagsulti ka, pagkatapos, ay lang istorya niya. Pero, may klaro na. Ano? Hindi kami yung blessing. So, ang blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Ang second require, obedience. Ikadua, humility. Then the last one, ikatulong, is faithfulness. Proverbs 28:20. Yan ang pulong sa Ginoo sa Proverbs. Humble, a faithful man shall abound with blessings. Nanakay panalangin, mudagaya pagyud ang panalangin. Kung pasabot na naimo, mudaghan pagyud yung mudagaya ko. Gagaya din sa mudaghan pa. Kung sa kunan, faithfulness. Ang faithful man daw shall abound with blessing. Kung saan ang faithful, dili traidor. Dili siya mutipas. Kung ang Diyos naghanag panalangin niya, ang Diyos mo gialagaran niya. Dili siya naghimo siyang kaugalingon. Nga, Diyos siya ang kaugalingon. Dili. Ang Diyos, gihapon ang Diyos, ang faithful, magpabilin siya, unsay, giingon siya ang Ginoo, magpabilin siya, manang faithful. Bisan lang na lisod, magpadayon gihapon siya. Bisan lang na testing siyang kinabuhi, magpadayon gihapon siya, kay faithful siya. Si Job, makita niyo mga kahintang niya. Ayahay na kayo, na yung mga sulugoon, na yung mga gwapo kayo pati gayon. Pero sa dihang, kumbaga, na-bankrupt siya. Nawala ang tanan. Ang nabilin ko, asawa na lang. Unya, disloyal out. Di mo tumatawag disloyal ang asawa. Niabot lang din sa punto, tigali niya ba nga, pagkamatay na lang taan. Magpabilin, gihapon ka. Ano, this faithfulness ito. Kay gisugo na guna yung ba na pagpili gyapon kasi yung loyalty sa imong usapan imong Ginoo. Kung luhay mo Dios niya pagpakamatay, is loyalty na. Ya gisugo, magani kay ang gisugo mo sugot. Yung sugot pas Job ato, compromise siya o wala. Nagtuo ko dili siya blessing sa ato karon. Pero kay himbarog siya, faithfulness mo na, himbarog siya in spite sa tanan. Bisa pag ang iyang mga barkada nga suod, gipinpoint na siya, tanan, no? Negative sa kinabuhi. Napasa na niya. Pero, nainindot kay dihang gibuhian ni Job during sa iyang infirmities. Kanang siya, is pagpatyon ko sa Ginoo. Magpabilin ko mga lagad niya. Okay, wala is sign of faithfulness. Nabisag, nabahong na ka, no? Tungod sa imong pagpadayon sa pag-alaga sa Ginoo, rewardable yun.
Tanawa sa katapusan, katong mga tao nga nag-anak, nagduot sa iha. Ingon na Ginoo, dili ko dawat sa inyuhang mga halad kung dili si Job ang halad para sa inyo. Tanawa ra ko na kahimtang, no? Dili siya mudawat sa inyo, sa inyong mga halad kung dili si Job. Kinsa man si Job? Ang ilang dahon. Ipakasa, no? So kung atong sabton maigsoon ang faithfulness, mulahutay bisag lisod. Ang faithfulness, mulahutay siya, wala nagmatter kung init man or ulan. Wala nagmatter kung hayag man or ngit-ngit. Ang faithfulness na padayon na siya kung sa man ang may tao. Kung nakita na sa Ginoo sa inyong una-una o kasing-kasing, ang ayan gipagbiyaran sa inyo. Tanaw ra si Job. Isa sa kahimtang na, kana lang, bisag din na ito isa sa ubasa ang mga bersikulo sa Book of Job. Bisa sa performance makita na nato kung katong word na gibuhian niya, bisa pagpatyon ko sa Diyos, magpabilin ko mga lakad niya. Manay kanang gitawag na emblem of faithfulness. Ayahay kayo kung kining mga taga-sibagat magpabilin mo na obedience, na humility, na po ng faithfulness. Kung nakita na sa Diyos, magdiyalan dito sa Ginoo. Nanganbita na 20 million worth na building, wow. Dili kita kayo mo anak sa ato. Pero kung ang Diyos manalangin, huwag po imposible sa Diyos. Ipakita na to nga mo qualify ta, no? Pwede ka makita sa Ginoo nga nakay obedience, check. Makita sa Ginoo nga bisag panalangin na nagagdaghan, humble gyapon ka, check. Bisag nasakit ka, bisag may mga problema sa kinabuhi, urang lisod na kayo kahimtang, pero mga lagad gyapon ka sa Ginoo, bisag magkinsa. Ang faithfulness, check. Wala rason nga Ginoo limutan. Nga naman makapasa mo tas requirements. Sa kalibutan, bisang pag-complete yung requirements tungkol kay na kompetensya na idol sa luwag, hindi ka kasunod. Politics man eh. You know? Ang mga tao, dire ka, sa itong ra ka, ay sa puti. Bisag na agi ka na baluan na ligid wayo. Imo pong dahil sa, dili kita. Dako na naman ihimo ni sa tuwa. Sa'yo, binamay so. Sa kahintang bitaw, kung imong tanawon, dili mo kita makain ka na maayo sa tanan. Lagi sa'yo bigyan na niya. Dili ma perfect. Pero sa ako dapat mubarog yung ka sa imong right. Labi na sa eleksyon, dili pwedeng nagawman ka. Para sa ako, dili ang nagawman ng tao. Gitawin ng eleksyon, yung na communist, na kay freedom mag-choose. Bisa akong igsoon, di ko kaangay, kaya nakabalo ko kung siya malisimiter, di kong butar. Butar man ko, kabalo ko, ka na may leader mo sa mga kakadautan. Pero when nga, istingan ka na to, kumalaot pa ng isa ka ba, hindi mas dako pa na siyang mahimo, kaya niya naglingkod. Panalitan na no, kita ng istingan na to. Bisa pa kung saan yung paghudas-hudas ng kalimutan na igsoon, naagi kay panahon nga, mawala yun. Pero as digo mo, isog ka na. Isog ka siya. Pinalam! Huwag na igsoon, naihantunganan. Umayo tong, nangamatay ka, mutapos sa kalimutan, or in sa lang term, mutapos na sa atong termino. At least, maayo atong record. Ano? Anak ang buong bitaw karon. May mong sayo Bible. Dili gina siya nagsulti kautan, dili nagsulti og nang kadautan sa tao, kundi nagtudlo maayo para sa kanila. So the blessings of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrows with it. 3 things God requires for His blessing. Requires obedience, requires humility, and requires faithfulness. So, ang conclusion ni Mike Son, sa panahon kita, ipanalangin mo ito sa Diyos. Posible kayo mga buhay tayo tayo blessing. Lagi blessing ka daw sa lahi-lahi lang tayo mga panalangin. Pero, kung sa may naasay mo karon, i-manage siya tao na makalipay ka sa Diyos. Kaya na po lang sa Ginoo,
Sa dihang makita niyang maayo, mapilan ka sa gamay, mapilan ka sa dinako. Sa ito pa, increase. Na? Kung nakita niya kabalo ka mo manage, niya kung faithful ka, yun ang Ginoo shall abound with blessings. Wala mo po yapon. Kay shall abound but with blessings. So, my son, wala sa ato ang panalangin. Wala po sa bisan unsa, kung dili naagid sa Dios. Nagtrabaho ka, kung mag-faithful ka sa Ginoo, pwede gamiton sa Ginoo ang imong pagtrabaho. Mula mo pakat sa mo aron madugang pugit kung magamit pakat paayo. Faithfulness ang puhunan na, no? Kung sa panahon nga nakay mahimo, be humble. I-manage ng tanan. And He shall lift you up. Alam mo, ang gyapon kay shall lift you up good. Isa ka pagdugang. Kinsa mo ito i-lift up, katong humble. Ano nag-humble siya? Kaya ipanalangin sa Diyos. Pero isa ka sa mo. Nag-faithful. Dili pumubiya sa Ginoo kay ipanalangin na ko pag-ayo sa Ginoo. Ang Ginoo. Tara. Bisa pag-regulate na? Yes. Bisa pag-regulate? Yes. Bisa pag yes. Para kang job, bahala. Bisa pag-battery ko niya. Hindi ko mabili ko pangalaman. May naging kini mo na i-blessing na ako. Ano man, na faithfulness. Ano na i-blessing? Kaya na, a faithful man shall abound with blessing. So mag-improve pag-ita. Ito mga tao nga kakmat ka, kung wala lang pa sila musopag sa kabubutod sa Diyos, nagduo ko ba? Antod karon, hindi na rin paghapon tingali ito. Tingali, usa sa mga adlaw, pakailan ko sa person. Okay, tugutan ko sa Ginoo, makawali ko dito, kunya, mangutan ako, kinsa mo na si Kuan. Wala ko kakilala pero pag harap kami, ikaw na itong ingon pastor sa ako. Ano? Now, I know you personal. Shake hands pagit ko. Proud yung ko kayo magsultis mga tao ito si Bagat. Nakatong tao nga akong illustrate nyo na istorya na ginako. Nalaman ko ginako. Pero kay wala man siya, nag-faithful, amot asan siya. Patay na ito. Amot ang ginahan o ang asawang panganak. Tigali itong mga bata niya, kung nag-faithful lang dito, wala naman na. Sila yun dito, o sila itong anak naman ng idig, o ayun mo pala yung sa pangalaman sa Ginoo, mo biya. Kaya naagin ang blessing sa Ginoo. Although, gitong doon yung papa o mama, kung kay yung backslide sila, pero balik mo. Pakita mo sa Ginoo nga angay mong panalanginan kay nga naman wala mo biya sa pangalaman niya. Kailangan ta karon nagpadayon sila, pang kay kanila.